Bulaga. Gandang gabi, Ginang Miranda. Ako nga po pala si Paul Gabriel Sol mula sa grade 9 Perseverance. Ang aking inandang maikling kwento ay Reynang Matabad. Ang maikling kwentong Reynang Matabad ay nagmula kay Ken Joseph Novilla. Hinango naman ito sa Pilipinas. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Si Reyna Sima ay isa sa mga reyna na namuno sa isang kaharian sa ating kapuluan. Nakilala siya dahil sa katalinuhan, katapatan at sa mahigpit at maayos na pamamalakad sa ating panunungkulan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan, ay pinangdarayo ng mga pangangalakal ng Arabe, Inchik at Hindu ang kaharian ng Kutang Bato na pinamumunuan ng Reyna Sima. Kutang Bato ay isa ngayong Cotabato, isa sa pinakamalaking lalawigan sa Mindanao. Sa pamumuno ni Reyna Sima, umunlad at namuhay ng tahimik at sagana ang mga taga Kutang Bato. Mahigpit niyang ipinasunod ang mga batas at ang sinumang lumalabag sa ipinag-uutos ng reyna ay pinarurusahan. Bilang sa patakaran na mahigpit na ipinatutupad ng reyna ang paggalang, paggawa at katapatan ng kanyang mga tauhan. Patuloy na dumarating at umaalis ang mga negosyanteng Inchik at sa kaharian ng Kutang Bato. Napabalita ito dahil sa maunlad at kalakalan na kaharian ni Reyna Sima at sa katapatan ng kanyang mga tauhan. Walang kaguluhan at walang nawawalang bagay sa sinumang mga ngalakal habang sila ay nasa kaharian ng Kutang Bato. Mula noon, lalong nakilala ang kaharian ni Reyna Sima dahil sa kahigpitan nito sa pagpapatupad ng kautusan tungkol sa katapatan. Minsan, isang negosyanteng Inchik ang naipagkalakalan sa kaharian ni Reyna Sima ang nakaiwan ng isang supot ng ginto sa isang mesa ng palasyo. Hindi ipinakibo ni Reyna Sima ang supot ng ginto sa mesa. Ipinagbiling mahigpit ng Reyna Sima sa kanyang mga nasasakupan na walang gagalaw ng naturang supot na ito. Ganito kahigpit ang utos ni Reyna Sima sa kanyang nasasakupan upang sa ganito ay muling datnan ng may-ari sa lugar ng kanyang pinag-iwanan ng supot ng ginto. Isa sa mga lugar na may kahangahangang kultura at tradisyon ay ang Cotabato. Sari-saring kaugalian na tradisyon ang kanilang ginagawa. Halimbawa, ay pag may patay sa isang lugar dito, sa halip ng mga baraha, mahjong at bingo ay sabong ang kanilang ginagawa at handang baboy at ileletsyon ng buhay dahil sa paniniwalang pagpupuri ito sa Diyos. Ang mga magagandang likha sining ay hindi rin mawawala sa lugar na ito. Po. Salamat po sa panonood.